Ilang taon ka na sa trabaho? 5? 10? Pero bakit parang hindi gumagalaw ang sweldo mo? You give your all pero pagdating ng payslip, parang walang nagbabago. Here's the painful reality check. Hard work alone does not guarantee higher pay. Pwede kang maging pinakamasipag pero kung ang skills mo ay common, mananatili kang minimum wage earner. The market pays for value, not just effort. Most employees are trapped kasi commodity sila. Ibig sabihin, madali kang palitan ng iba. Wala kang leverage. Kaya today, ituturo ko sa iyo ang 3 non-negotiable skills na kailangan mo. Hindi ito mga nice to have lang ha. Ito yung requirement para tumaas ang value mo sa marketplace. Kapag na-master mo to, realistic ang 50% increase sa income mo o higit pa. It's time to stop asking for a raise and start commanding a higher price. Skill number 1 is mastering high-impact communication and English proficiency. Akala ng marami, communication is just about grammar or accents. No, it's about clarity, confidence, and influencing decisions. Sa corporate world, English pa din ang language of money. Bakit? Kasi yung mga decision makers at investors, English or at least Taglish yung gamit eh. Kung hindi ka marunong makipagsabayan, maiiwan ka sa baba kahit gaano ka pa kagaling sa technical work mo. Ang hidden barrier ay yung kakulangan sa articulation. Isipin mo, si employee A, magaling pero tatahi-tahimik lang sa gilid. Si employee B, okay lang yung skills pero kayang i-present ang ideas ng malinaw. Sino sa tingin mo yung mapopromote? Si employee B. Why? Kasi communication acts as a bridge between your hard work and your employer's appreciation. Kung hindi mo kayang i-explain ang value mo para sa boss mo, wala kang ginawa. Dapat malinaw sa iyo ang pinagkaiba ng talking sa persuading. Talking is conveying information. Persuading is moving people to action. Kaya marami ang low income dahil hindi nila mabenta ang ideas nila. Nahihiya o takot magsalita. Pero hindi naman kailangan perfect ang accent mo. Ang kailangan, naiintindihan ka at kaya mong i-deliver ang message mo ng walang hesitation. Ito ang real-world application na pwede mong gawin agad. Start with your emails. Tigilan mo na yung pagsusulat ng mahaba at nakakalitong paragraphs. Practice writing direct, concise emails kung saan ang main point ay nasa first sentence na agad. Sa meetings, huwag kang maging background decoration lang. Speak up, share one idea or ask one insightful question. Kapag ikaw ang naging spokesperson ng team mo, automatic na tumataas ang status mo. You become a leader simply by being the one who can communicate effectively. Once you master this, hindi ka na lang basta worker. You become a partner. And partners get paid significantly more than employees. Now that you can explain your value, kailangan mo namang matutunan kung paano to presyohan. Skill number 2 is sales and negotiation dynamics. Baka isipin mo, di naman ako salesman. Dito ka nagkakamali. Ang totoo, everyone is in sales. Araw-araw, you're selling your time and expertise. Kapag nag-apply ka, sales pitch yun. Kapag humingi ka ng leave, negotiation yun. Kung hindi ka marunong magbenta, mananatili kang underpaid dahil hindi mo alam kung paano presyohan ang main product mo, which is you. You need to understand the difference between complaining and negotiating. Ang problema, karamihan sa atin kapag humihingi ng increase, para tayo namamalimos. Boss, pa-increase naman kasi mahal yung bilihin eh. O, boss, ang tagal ko na dito, baka naman. That is actually complaining. Employers don't pay for your loyalty. They pay for your future value. Ang negotiation ay isang business transaction. It implies leverage. Dapat ang mindset mo is shifting from
I need money. 2, here is what I bring to the table. Kailangan mo maintindihan ang value exchange. Ang kumpanya ay nagbabayad para sa solusyon. Kung kaya mo ipakita na ang trabaho mo ay nagdala ng millions sa kumpanya o nakasave ng malaking oras, may karapatan kang humingi ng share doon. This is leverage, knowing when you're valuable and having the guts to ask for what you deserve. Pero kung wala kang sales skills, hindi mo ito masasabi ng may confidence. Matatakot ka lang kasi baka mawalan ka ng trabaho eh. Part of sales is handling rejection. Sa corporate ladder, ang no ay part of the process, hindi to personal. Kapag tinanggihan ang request mo for a raise, tanungin mo, ano yung kailangan kong ma-hit na target para maging yes to sa susunod? That's how pros think. They use rejection as data to improve their next pitch. Malaki ang ripple effect ng sales skills. Hindi lang sa trabaho kundi sa lahat. Pagbili ng bahay, pakikipag-usap sa supplier, o sa side hustle. Kapag marunong ka magbenta, hinding-hindi ka magugutom. You become recession-proof. Pero tandaan mo, kahit gaano ka kagaling magsalita at magbenta, kung wala kang ebidensya, puro hangin lang yon. You can talk and sell, but you need concrete evidence to back it up. Skill number 3 is data literacy and basic analytics. Ito ang proof asset. Sa negosyo, data is king. Yung mga owners and CEOs, trust numbers over feelings. Kapag sinabi mong, feeling ko, deserve ko ang raise kasi masipag ako. That's just an opinion. Madaling ignorin yan. Pero kapag sinabi mong, boss, base sa data, I increased our sales by 15%. That's a fact. Kaya shift from I think to the numbers show. Ang fact-based arguments ang naghihiwalay sa staff at sa management. Sa panahon ngayon, standard na ang pagiging comfortable sa spreadsheets tulad ng Excel o Google Sheets. Hindi naman kailangan maging math genius ka, pero dapat marunong kang mag-organize ng information. This is non-negotiable. Simulan mo sa pag-track ng sarili mong contributions. Huwag kang umasa sa annual review ng HR. Ilista mo araw-araw. Ilang clients ang na-close mo? Ilang oras ang na-save mo sa process and improvement? Magkano ang natipid ng kumpanya dahil sa diskarte mo? Sa pamamagitan nito, makakabuo ka ng solid portfolio ng value mo. Gamitin mo ang data para maging problem solver. Karamihan ng empleyado naghihintay na lang ng utos, pero yung mga high earners, sila yung nakakakita ng inefficiencies bago pa ito mapansin ng iba. Boss, nakita ko sa data na gumastos tayo ng malaki sa supplier na to, pero may mas murang option. That is strategic thinking. You're thinking like a CEO, not just a worker. At tandaan mo to, presenting a data-backed report is the ultimate promotion hack. It makes saying yes to your salary increase the most logical business decision for them. Combine this with communication and sales, and you become unstoppable. Kaya kung gusto mo rin maging unstoppable, pakipitik mo naman yung like button para ma-share pa to ni YouTube sa mas maraming tao. Salamat. So ito ang new standard. Recap natin. High impact communication para marinig ka, sales and negotiation para mabenta mong sarili mo, at data literacy para may ebidensya ka ng value mo. Tapos na yung panahon ng hard work is enough. The game has changed. Huwag mong hayaang lumipas ang isa pang taon na ganun pa rin yung sweldo mo dahil lang hindi mo in-upgrade yung mga toolkit mo. I challenge you today. Stop acting like a replaceable employee. Stop waiting to be picked. And start operating like a business of one. Kasi ikaw ang CEO ng sarili mong career. Ang mga skills na to ay walang expiry date. Kahit lumipat ka sa ibang kumpanya, kahit magbagong ekonomiya, dala mo yung value na to. This is your ticket to that 50% or more na salary increase. Kaya kung handa ka nang baguhin ang takbo ng income mo, hit that subscribe button para sa mas marami pang strategies na magpapayaman sa isip at bulsa mo. Comment down below kung alin sa tatlong skills na to ang uunahin mong aralin simula ngayon. Let's bring out that millionaire in you. Maraming salamat sa panonood. Peace out.